Ako naniniwala ako kung ang babae nagbibigay ng dating advice, dapat she's in a relationship. Kasi ibig sabihin, may kakayahan siyang mag-keep ng lalaki sa buhay niya. Kasi ako naniniwala ako na pag ang babae nasa relationship na or meron siyang gustong lalaki na talagang gusto niya magtiwala sa kanya, dapat sa kanya nagsisimula yung salitang I will protect myself. Hey, what's up mga ropa? So bago tayo umuwi, meron akong paparinig sa inyo. Pakinggan nyo to. Ladies who are in their early 20s, listen to this. If you're a man, please continue scrolling. This is just for my ladies out there. The best gift that you can give to yourself when you are in your early 20s is to discover yourself and decenter man. Nurture your friendships, discover your hobbies, pour all of that love that you're giving to other people to yourself. I get it. Lover girl, right? But you can always yearn for love while still knowing your self-worth. If that boy is stressing you out, drop him! If he keeps on taking you for granted, leave! There's more to life than wasting your time for a boy that is. So yun, this is just a friendly advice from your own strentahin ate who learned it the hard way. So nakarinig na naman kayo ng isang babae na nagbibigay payo sa mga kapwa niya babae. Ladies, makinig kayo dito. Para sa inyo to. Una, bakit most of you sinasabi nyo na, girl, you deserve better, girl, you deserve more, girl, you don't deserve this, you deserve yung pinaka-the best sa mundong ito, blah blah blah. My question is, bakit laging tingin nyo you always deserve more? Ano ba yung nagawa nyo na para sa sarili nyo at para dun sa taong gusto nyo? Sa kabila ng mga nararamdaman mo, which is pag nanggagaling sa nararamdaman, minsan nagiging exage eh, di ba? So, paano nasasabi ng mga babae na you deserve more? Ano yung mga sacrifices na nagawa mo, especially sa relationship na pinili mo? Di ba? Kasi usually nakikita ko you always say you deserve more. Pag, eto, dito kayo nanggagaling. Pag maraming nag-a-approach sa inyo, pag maraming nag-a-approach sa inyo or maraming nagpapakit sa inyo, tapos yung lalaking pinakagusto nyo ayaw sa inyo, or pwedeng hindi kayo ganun kagusto, or hindi niya pinapakita na ganun niya kayo kagusto. At every time nasasaktan kayo, lagi nyo sinasabi, especially ng mga kaibigan nyo, I deserve better, I deserve more, I don't deserve this. Kaya nga ang question ko, ano ba yung mga sakripisyo nyo nang nagawa sa relationship nyo at sa lalaking pinipili nyo, o yung gusto nyong piliin, o yung gusto nyong lalaki na makasama nyo at makarelasyon? Eto mga ropa, napansin ko, pag ang babae marami nagpapakit sa kanya or marami nag-aaya sa kanya mag-date, or yung nagpapapansin sa kanya, tapos hindi niya pinapansin dahil ikaw ang gusto niya, or meron siyang ibang gustong lalaki talaga. So pag tingin niya, na-stress siya doon sa lalaki, parang lagi nila iniisip they deserve more no? Parang ganun Samantalang kung tutusin, dapat may gawin ka kung gusto mo isang lalaki, di ba? Hindi yung hinihintay mo na mag-move siya kagaya ng nasa isip mo. Kasi ganito mga ropa, the more na mas marami nag-approach sa babae, the more na mas marami nag-aaya sa kanya mag-date, ang iniisip nila, dapat huwag mo ko itrato ng ganito, dapat itrato mo ko ng the way na gusto ko. Parang ganun yung dating di ba? Tapos sinasabi pa nitong babae, rentahin na siya, that she learned the hard ways. My question is, are you still single? Or kung single ka, bakit? Di ba? Kasi kung single ka, tapos magpapayo ka ng ganyan, parang walang damayan. Parang yung mga ganito nare-recruit Enjoy mo yung sarili mo, focus ka sa sarili mo. Kasi nga, paano mo masasabi na you deserve more kung wala ka namang ginagawa? Di ba? Kung binabase mo lang sa feelings mo, yung you deserve more, bakit? Is it because nasasaktan ka kasi hindi siya kagaya ng mga ibang lalaki na naghahabol sa'yo? Is it because nasasaktan ka kasi hindi mo ine-expect na itong lalaki na to is hindi ka ganun kagusto? O nasasaktan ka kasi itong lalaki na to hindi niya pinapakita yung totoo niyang nararamdaman sa'yo? Di ba? Kaya sinasabi mo you deserve more?
At eto pa, nadagdag pa yung mga lalaki nga panay approach sa'yo or panay sa'yo ng date. Tapos hindi mo pinagbibigyan kasi nga itong lalaki na to ang pinakagusto mo. Actually, hindi naman nagiging unfair ang lalaki kung ayaw niya sabihin kung ano man yung nararamdaman niya sa'yo. Kasi unang-una, yun naman talaga ang dapat. Bilang lalaki, hindi dapat sinasabi ng lalaki na may nararamdaman siya sa'yo. Lalo na kung hindi ka pa umaamin sa kanya. Kung hindi ka pa nag-I love you. Or kung hindi mo pa sinasabi na mahal mo siya. Di ba? Bakit niya kailangang aminin na gusto ka niya at mahal ka niya? Siyempre, mag-i-stick muna siya sa kung anong alam niya tama. At kung anong alam niya na mas attractive sa mga kababaihan, di ba? Kaya hindi ko maintindihan why ladies deserve more. Gets ba mga roba? Kasi kadalasan niya na sinasabi ng mga babae na hindi mo alam paano nila na co-conclude na they deserve more. Eh tayo mga lalaki, hindi naman natin nasasabi yun sa sarili natin eh. Di ba? Do we deserve more? Madalas maririnig mo yan sa mga babae. They deserve more. Why? Anong mga sinakripisyo mo para masave yung relationship na gusto mo? Ulitin ko mga ropa, ang danging nakikita ko lang dito is pwedeng marami nagkakagusto sa babae. Tapos iniiwasan niya yung mga yon dahil meron nga siyang gustong ibang lalaki. At yung pinakagusto niyang lalaki, hindi kagaya ng mga nagpapakit sa kanyang lalaki. So, ang ending, syempre, nahirapan siya. Di ba? Kasi gustong-gusto niya yung attention ng lalaki na yun. Gustong-gusto niya yung emotions na nararamdaman niya doon sa lalaki na yun. So, pag nag-complain siya sa mga kaibigan niya, yun lagi sasabihin ng mga kaibigan niya, you deserve more, you deserve better. Di ba? Pero the question is, ano ang nagawa mo na para masabi mong you deserve more? Di ba? Kung nagpalit ka lang ng profile pic, di ka na nagpo-post ng sexy, puta, that's bare minimum. Walang ano doon, nothing special about that. So kung tingin nyo ladies, special yun na hindi ka nakikipag-usap sa lalaki, hindi ka nagpo-post ng sexy, or hindi ka na nagsusuot ng mga pa-sexy, hindi ba dapat trabaho talaga ng babae yun at hindi ka na dapat i-remind, lalo na kung meron kang gustong akitin na lalaki or lalo na kung meron kang gustong ma-retain na lalaki sa buhay mo, di ba? Kasi ako naniniwala ako na pag ang babae nasa relationship na or meron siyang gustong lalaki na talagang gusto niya magtiwala sa kanya, dapat sa kanya nagsisimula yung salitang I will protect myself. Hindi niya papakita dun sa lalaki na pinapabayaan niya yung sarili niya or kung kani-kanino siyang lalaki nakikipag-usap or kailangan pa niya ng maraming atensyon ng mga kalalakihan, di ba? Naniniwala ako dyan na pag ang lalaki napupulfilled yung emotional needs ng isang babae, hindi niya na kailangan ng maraming attention from men. Ang tanging nakikita kong problema nakikita ko lang dyan is pag yung babae sobrang harot or maharot talaga at di niya maiwasan na magpapansin talaga sa mga karamihang lalaki, di ba? At ito pa, syempre, kung mataas ang attraction niya sa'yo, women will do everything just to keep the man, di ba? Tsaka syempre, bilang babae, dapat alam mo kung paano mag-retain ng lalaki sa buhay mo, di ba? Hindi yung puro pakit lang at puro pa-sexy lang para lang makuha yung validation at attention na kailangan mo. Hindi laging ganun, di ba? Kaya mga ropa, makikita nyo dito, she's trentahin, pero we don't know kung may boyfriend siya o wala. Kung wala man, parang ang hirap paniwalaan ng mga binibigay niyang payo, di ba? Or advice. Gets? Ako naniniwala ako kung ang babae nagbibigay ng dating advice, dapat she's in a relationship. Kasi ibig sabihin, may kakayahan siyang mag-keep ng lalaki sa buhay niya. Pero kung wala, at she's single for very long time, then lahat ng sinasabi niya ay puro opinion lamang. Gets? Anyway, tuloy natin mga ropa. Okay? So yun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.